hapon po sa inyong lahat. Iniinvitahan ko po na tayo po tumayo na. And before we start, before anything else, let's all pray. Hallelujah, Heavenly Father, we praise and glorify you, Lord God. Tinatanghal namin, Lord God, ang iyong nakilang pangalan, Lord God. And we ask, Lord, your Spirit, Lord God, to dwell in this place, Lord God, to dwell in our hearts, Lord God. Na kayo, Lord God, ang manguna, Lord God, sa lahat mo ng gagawin namin, Lord God. I-bless you, Lord God, lahat ng gagamitin yung tao, Lord God. Ganun din po, Lord God, we offer our hearts to you, Lord God. Bless our hearts and our minds, Lord God, that we may only focus to your name alone, Lord God. So, oras ito, Lord God, we are here, Lord God, to glorify your name as a family, Lord God. We are here, Lord God, to lift up your name, Lord God, in any way that we can, Lord God. Kaya sa oras ito, Lord God, fill our hearts, Lord God, with your Spirit, Lord God, na ikaw lang, Lord God, ang may tataas namin, Lord God. Ano man ang gagawin namin sa oras ito, Lord God, at sa mga susunod na araw, Panginoon. Lord, ang Spirit niyo, Lord God, ang manguna, Lord God, sa lugar na ito, Lord God. We glorify your holy name and we give thanks, Lord God, sa isang week na nagdaan, Lord God. We are healthy, we are here standing firm in our faith with you, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na napakabuti mo sa buhay namin, Lord God. You are so good, Lord God, that we want to, Lord God, to fill our lives so we can glorify you, Lord God. Kaya sa oras to, Lord God, we thank you, Lord God, and we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Handa na mo tayo magpuri sa Panginoon? Let's worship our God. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Mr. Paman, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Mr. Paman, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. We declare you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every yes, Lord, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Isaba, hallelujah, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, Lord God. Sa lugar na ito, Lord God, we will declare you are good and will continue to be good in our lives. Hallelujah. Let us declare He is good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are
lift up a bow, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We lift up a bow, we worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Palakpan natin ang ating Yes, Lord, hallelujah, Lord God. To you alone we will proclaim hallelujah. Yeah, let's continue to invite God and the Spirit in our hearts and in our lives. Let's continue to worship our God. Shut up in my bones. I want the world to know you are God. With a fire burn deep within. I want the world to know that you live. Let your presence come and saturate every part of me. Make me new. Yes, Lord. Let your spirit come and move within. Fill me once again, 'cause I need more. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. Yes, Lord God, our soul will continue to worship and proclaim your name. Lift up a man like a fire. Like a fire, shut up in my bones. I want the world to know you are God. With a passion burning deep within, I want the world to know that you live. Let your presence come and saturate every part of me. Make me new. Let your spirit come and move. Yes, sir, God, hallelujah. We invite you, Lord God, to fill us once again, Panginoon. Yes, Lord, we declare, Jesus, come desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you.
worship Jesus. Hallelujah. Jesus, I'm longing for you. You don't do all I want. All I can love is that you bring me down. You're all I want. All I can wait is sweet throughout this day. You're all we want. All I can God is that you bring me down. You're all I want. All I can wait is sweet throughout this day. You're all we want. We declare, Lord God, that you are all we need, Lord God. Nasa taas man kami, Lord God, or nasa baba, nasa ginhawa, Lord God, at nasa kahirapan, Lord God. You are all we need, Lord God, Jesus. And we thirst for your presence, Panginoon. Yes, Lord God, katagpuin mo kami, Panginoon, Lord God. We want to see you and we want to feel your presence, Lord God, Jesus. Yes, Lord, you are all that we want, Lord God. And our soul cries out, Jesus. Jesus, samahan mo kami, Lord God, sa araw-araw, Lord God, that in whatever we do, Lord God, we will glorify your name, Panginoon. Yes, Lord God, Jesus. Hallelujah. Lord God, na kinakatagpo niyo kami, Lord God, with your presence, with your answer, with your voice, Panginoon. Hallelujah.
And we really thank you, Lord God, that we are here today, Lord God, healthy, Lord God, with our family, Lord God. Tunay nga, Lord God, na napakalaking blessing yun, Lord God. Kaya, Lord God, patuloy niyo po kami, Lord God, bigyan ng calm mind, Lord God, in this very, very scary world, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang lagi namin titignan whatever we come through, Lord God. We will always look to you, Panginoon. Kaya salamat, Lord God, sa patuloy na blessings niyo, Lord God, at sa patuloy na salvation, Lord God. In Jesus' name we pray, Amen. Hallelujah. Salamat sa Diyos, magkakaroon po kayo. At bago ang lahat, tayo po muna yung manalangin sa Panginoon. Humingi tayo ng gabay, patnupan yung pag-aaral. Tayo pong lahat ay magstayo para po sa panalangin. Amang Diyos na nasa langit sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Kami po'y lumalapit sa trono ng iyong biyaya. Nagpapasalamat at meron kami pagkakataon, Panginoon, upang makinig, magsama-sama, O Diyos, sa iyong salita. Dalangin ko po ang paglilinis sa bawat isa, Panginoon, sa aming mga puso. Anumang karumihan, Panginoon, anumang kasalanan, O Diyos, ang nakikita mo, patawarin kami at gawin kaming malinis, Panginoon. Buhusan kami ng banal mong dugo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo. At gawin kaming may karapat-dapat sa iyong salita, Panginoon. At gayon din sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, na siyang kikilos ngayon at mangungusap at kakatagpo sa aming mga pangangailangan. Dalangin po, O Diyos, ang iyong divine protection sa lugar na ito at maging sa iyong mga anak, O Diyos, ang kapangyarihan, Panginoon, ang siyang magbigay sa amin ng lakas, tagumpay, Panginoon, sa paglakad namin sa mundong ito, at ikaw lamang ang mahayag at mataas sa aming kalagitnaan at papapurihan. Marami po salamat sa gagawin mong tanda't himala sa aming mga buhay. Ikaw, Panginoon, ang kumilos at mangusap sa bawat isa sa amin. At samahan kami hanggang sa matapos ang pag-aaral na ito. Kung aming kamudalangin na may pasasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. To God be the glory. Makakaupo na po tayo, mga magulang kapatid. Okay, let us open our Bible. So yung Bible na nilagay ko po rito may kasama ng no at saka pen. Okay, para maunawaan natin, lagi nating matandaan yung mga itinuturo po sa atin. So ano po bang last na tinuro po sa atin? Nakarakteristik of an eagle. Eagles fly high, eagles have a vision, eagles are fearless, and eagles are tenacious. So bakit po? No? Kasi ang isang agila, mga magulang kapatid, ay ginamit po ng Diyos, ng salita ng Diyos, bilang isang mananagumpay at isang tagumpay bilang mga Kristiyano. Amen? Siya po ay mataas ang lipad at meron po siyang tinatarget at meron po siyang hindi siya natatakot. At meron siyang power. Eagles are tenacious. So, nire-review ko lamang po, no? Eagles never eat dead things. And eagles prepare training. Ano po yung training na ginagawa ng isang agila? Sa kanya pong inakay o sa kanyang anak, inaalis niya yung mga komportabling bagay doon sa kanyang anak. No, inaalis niya yung malalambot na balahibo. Ano po? Inaalis niya yung mga cushion, yung mga masarap higaan. Anong pinapalit niya? Yung mga matitinig at tinitira niya yung mga matitigas na bagay. Para kanyang inakay ay umalis doon sa comfort zone and then siya po ay matutong lumipad at matutong kumampay ng kanyang sariling paglipad. Eagle possess vitality. Ano po yun? Pagka siya po yung matanda na, ano pong ginagawa ng isang agila? No? Nagre-refresh siya at umaakit isang mataas sa bundok at pinapalitan niya yung mga hindi na epektibong balahibo, yung kanyang mga upo na matatanda na rin at hindi na siya nagiging effective, inaalis niya yun at very painful yung kanyang ginagawa. Amen? Pati yung kanyang tuka, kinakahig niya sa bato para mapalitan ng bago. Very painful. Amen? So, tuloy tayo sa mga Kristiyano sa isang agila. Amen? Yun po yung aking itinuro na nakaraan. Tandaan niyo po. Kaya po,
mahalaga sa bawat ating pinag-aaralan ay mayroon po tayong napupulot ng mga aral. Amen? So, lessons from GIS. Ito naman po yung tinakal ko rin nakaraan. Ano po yung GIS? Sharing a common goal. Kasi yung unity in the body of Christ ay napakahalaga ngayon mga magulang, kapatid. Lalo na may mga pandemya, lalo na po may mga pangailangan, dapat ang church nagkakaisa sa panalangin. Amen? Saan? Sa isang goal. O, yung visible, yung focus natin, increasing visibility, kasi itong mga GIS na ito, lumilipad sila na flying bee. Yan. Bakit po? Dahil meron silang ano, biro niyo po ang travel nila ay from north to south, alayo. Pero merong pamamaraan sila para makatagal doon sa paglipad. Because of flying bee, 70% ng kanilang efficiency, sila'y nakakarating, no? Sa kanilang patutunguhan. Kasi pag malamig sa north, doon sila sa south. Pag sa south, malamig, doon sila sa north. And meron silang pagtutulungan sa isa't isa. Amen? So, bakit tinuturo sa atin ng Panginoon to sa atin? Ngayon po, kailangan natin ng mga tulong. Amen? Sa isa't isa. Even in our family. Kailangan po natin magkaisa sa sambayan at yung ating mga anak, nakikiisa sa atin, may goal tayo, no? At meron tayong pagtutulungan. Amen? Like a church, empowering others to lead. No? Yung iba nating mga anak, kinakailangan alam na nila yung mga ginagawa natin sa tahanan, even yung mga businesses natin, kailangan natuturo na sila, at yung nag-o-offer ng challenging time. Ano pong ginagawa ng GIS kapag lumilipad sila from north to south? Kapag merong nagkasakit, napagod, bumababa, at merong dalawang GIS o GUS na tumutulong sa kanila. Amen? Hanggang sila ay makarecover. No? Yung challenging time, kung may dumadamay sa'yo, no, yung mga challenging time mo, may dumadamay sa'yo, di ba nakakapagpalakas ng loob? Ganun din sa pamilya, ganun din sa church. Amen? Kinamusta ba natin yung ating mga kapatiran na hindi nakakatayo, ano mga problema, di ba? Yan po yung napakagandang katuruan dito sa mga GIS. Stay committed to core values and purpose. Ibig sabihin ng core, yun yung gitna. Ano ba yung values na dapat nating tandaan? Ipabuhay sa salita ng Diyos. Amen? To give glorify the Lord. Luwalhatiin ng Diyos. Amen? Yun yung ating main goal. At ano po, yung church, bilang church, tayo po ay makasolve ng ibang mananampalataya. So, no, Agila, GIS, ano pa kaya ang susunod? Sabi nga niya, ba't puro kahayupan yata ang ating pinag-aaralan ngayon? Ito naman po yung wisdom of the eye. Amen? So ano pong text rito? Proverbs chapter 6 verse 11. Tingnan mo ang mga langgam. Ikaw na taong ubod ng tamad, pamumuhay niya ay masdan mo, at nang ikaw ay mamulat. Kahit sila'y walang pinunong sa kanila ay nag-uutos, walang tagapamahala o tagamakit na sinusunod, ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw. Kailangay iniipon kung panahon ng anihan. Hanggang kailan ang tamad mananatili sa higaan? Kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay? Kaunting tulog, bahagyang idip, sandaling pahinga, at paghalukip-kip. Kamantalang namamahinga ka, ang kahirap ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Okay? So, ito pag-aaral naman natin ngayon. Langgam naman. Ano bang lesson ito na maibibigay sa atin? Amen? Alam niyo po mga kapatid, napaka-powerful ng kaalaman. At yung kaalaman na yun dapat na-i-apply natin sa buhay natin. Amen? Bakit po? Dahil yan karunungan mula sa salita ng Diyos. Oo, gumagamit ang salita ng Diyos ng mga bagay-bagay o hayop na meron silang katangian na ibinigay sa kanila ang Diyos. Diyos din na nagbigay sa kanila ng katangian. Amen? Tayo bilang tao, no, we are created in the image of God,
Dapat po, mas mataas yung ating pangunawa, mas malakas yung ating pananampalataya. Bakit? Dahil po tayo ay nilikha tawangin ng Diyos. At ayaw ng Diyos na ni isa man sa atin ay mapahamak. Mahal ng Diyos ang tao. Amen? Kaya kapag kami dumarating na ganitong problema, kapatid, tayo po'y apektado rin. Kaya lang ang kalamangan natin, meron tayong salita ng Diyos, meron Diyos na nakakita ng ating mga pangailangan, meron Diyos na nagpuprotekta sa atin, at meron Diyos na hindi nakakalimot sa kanyang mga pangako. At meron tayong salita ng Diyos, yun yung advantage natin. Amen? Sa mga hindi mananampalataya. Okay, number 1, ants have no commander. So makikita natin, accountability, proactive doing the right thing, they work hard. Yan po ang unang-unang katangian ng isang langgam. Wala daw nag-uutos. Proverbs chapter 6 verse 7, kahit sila'y walang pinunong sa kanila, nag-uutos, walang tagapamahalang o tagapamtit na sinusunod, no? Sila ay gumagawa, kumikilos. Walang nagmamando sa kanila, pero tignan niyo po, sila ay kumikilos, gumagalaw, nagtatrabaho, para para sila'y mabuhay. Hebrews chapter 10 verse 24 hanggang 25, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat yan sa pagmamahala at sa kapwa sa paggawa ng mabuti. Amen? So ano po ang ibig sabihin doon? Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba, sa halip palakasin natin ang loob na isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Doing the right thing, being honest to yourself. Amen? Ano ba yung responsibility na tinatawag? They are responsible. Amen? Tingnan niyo po, kapag ka ang mga Kristiyano ay responsable, ano po ang makikita natin? No? Ano makikita natin? Na ang Diyos ang gumagabay at pumapatnubay sa mga mananampalataya. Kaya they are responsible. Amen? Ano po? Doing the right thing, be honest to yourself. 1 Peter chapter 3 verse 11, ang masama ay iwasan na at ang gawin ay ang mga tama at ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Amen? They work hard. Be industrious. Kailangan maging productive po tayo. Amen? Nang hindi pagdating ng panahon na kagaya ng ganito, hindi tayo nakahanda. Di po ba natin nakita yung mga magulang, kapatid? Na ang buhay ng tao ay hindi po laging masaya at laging maganda. Mayroong tinatawag na mga loop, yung mga mabababang kondisyon ng ating buhay. Amen? Kaya yung pagiging responsable, tinuturo po sa atin yan. Walang nagkukuman. It is our responsibility to do our duty, especially to our Lord Jesus Christ, and then to our family. Amen? Kaya ano po, kailangan alisin na natin yung mangyana. Tignan niyo po anong nangyari sa atin. Itong pandemya ito, meron hubang nakapredict nito. At ito umulit na naman. Diba? Yung mataas na bilang ng mga COVID, kung ano-ano mga variant pa, inaasahan natin na matatapos na. Diba ba? Pero kung tayo po, sabi nga sa ating binasa, na walang, dito sa mga langgam, walang nagkukuman, pero lagi silang gumagawa. Amen? Ang taong masipag, Kawikaan 12:11, ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Amen? So ano po ang nakita natin? Na isang langgam pala, ants have no commander, pero meron silang accountability. Yun ang napakahalaga. Bilang Kristiyano, accountable po tayo sa Diyos. Yung mga pinagkatiwala sa atin, yung ating pamilya, pinagkatiwala rin po sa atin yan. Amen? Yung business natin, yung trabaho natin, pinagkatiwala rin sa atin yan. Yung ating mga ministry, yung posisyon natin sa ministry natin, that is also accountability. Amen? Kung naunawaan lang natin kung ano yung accountability, sabi nga, walang nag-uuto.
sa mga langgam. Pero gumagawa sila dahil alam nila na mayroong parating na tag-ulan at hindi sila makakakuha ng pagkain at hindi sila makakalapa. Amen? So they work hard. Be in love for you. Kaya nga, ang masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hal sa yaman ay sala. Accountability, it is not only what we do, but also what we do not do, or which are accountable. Yung mga bagay na ginagawa natin at yung hindi natin ginagawa, accountable din tayo dyan. Ano yung bagay na dapat natin gawin at hindi bagay na dapat natin hindi gawin? Amen? Especially kung tayo magkakasala. Amen? Kalawa, kung tayo yung meron tayong meron tayong taong masasagasaan o makakagalit. Di mo ba makakasama sa ating health, makakasama sa ating kapwa? Di ba? Kaya yung accountability ay napakahalaga sa bawat isa. Tignan niyo po, isa mag-aaral, mga anak, ng mga kabataan, nag-aaral ka, accountable ka, para maging ang iyong kinabukasan ay maging maganda. Amen? Bilang parte dito pamilya, accountable ako sa pamilya ko. Ang ina, accountable din. Di ba? Sa kanilang mga anak. At yung mga anak, accountable kayo sa inyong mga magulang. Di ba? Kaya alam niyo po, yung maging ang gobyerno, bakit sila hirap? Kasi kailangan sawayin pa. At kapag walang nagbabantay, kahit sa batas trapiko, pagka walang nagbabantay, pilit na lumulusot ang tao. Kasi yung accountability, wala. Amen? Kung lahat tayo magiging responsable at meron tayong accountability, unang-una sa Diyos, dahil pinagkatiwalaan tayo, magiging maayos at maganda ang ating buhay. Amen? So, accountability. Yan po ang numero uno na dapat nating matutunan sa isang langgam na walang nagkukuman, walang nagsasabi, pero lahat sila'y gumagawa, iisa ang kanilang focus, sila ay, nagkakaisa sa layunin na sila ay, mabuhay at magtagumpay. Amen? Church, kamusta na? Meron pa ba tayo accountability? Di ba? Of course, meron dapat. Unang-una sa Diyos. Kaya tayo po mga magulang kapatid, tayo mas advanced tayo sa mga hindi mananampalataya. Why? Kasi meron tayong salita ng Diyos. Meron tayong nagtuturo sa atin at higit sa lahat, yung banal na Espiritong nananahan sa atin, yung discernment of the Spirit, na di-discern natin yung mga bagay na mangyayari at yung mga bagay na mangyayari pa, at tayo mahakbang in advance para tayo po ay hindi maapektuhan. Amen? Kaya kung alam niyo ho mga kapatid, kaya tignan niyo ho, pagkamana ng palataya, pagka maayos ang buhay, papetik-petik lang. Di ba? Maaaring hindi nag-church, maaaring hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, maaaring hindi nananalangin. Huwag natin sabihin kampante ang panahon ngayon o panahon bukas. Dahil may darating na hindi natin inaasahan. Kaya kailangan yung accountability, araw-araw, oras-oras, accountable tayo sa Diyos. We have to pray at manalangin sa Diyos. Yung ating relationship sa Panginoon ay lagi nating binabantayan. Baka tayo ay, masadla sa kahirapan. Di po ba? Kaya alam niyo mga kapatid, advanced reading, advanced lesson, advanced prayer. Hindi pa man nangyayari, pinagpe-pray mo na. Ina-anticipate mo na. Para na sa ganon, tingnan nyo, kung ikaw ay lagi kang nagdadadalo sa gawain, lagi kang nakikipagpalakasan sa isa't isa, matatag kang haharapin kung ano man yung darating na hindi maganda sa buhay ng mga mananampalataya. Even your family.
Kailangan po, magkaisa tayo ngayon bilang mga mananampalataya. As a church, family, pray together. Amen? Lalo na po ngayon. Kaya wala pa man bagyo, dapat accountable tayo. Amen? Huwag natin sabihin maganda ang panahon dahil darating. Paano kung lalong maging worse pa? Di mo ba? Nararamdaman na. At sabi nga i-anticipate natin yung pagbabalik ng Panginoon. Lagi. Dahil hindi natin alam kung kailan talaga. Amen? So, ang plan ahead. Nagpaplano kagad ang isang langgam. Bakit? Plan ahead to secure their future. Okay. Proverbs chapter 6 verse 8, ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw, kailangan iniipon kung panahon ng anihan. So, pwede tayong sabihin na nag-iipon tayong spiritually. Pwede tayong nag-iipon ng mga bagay na material. Pwede rin natin magamit ito sa mga salapi. Di ba? Na ating kinita. Dapat hindi ubos-ubos biyaya. Amen? Dapat nagtatabi rin tayo for our future. Kasi, para sa ating po lahat ito. Amen? Ano ba yung sinabi ko kanina yung pag-i-impact spiritual? Lahat. Kumbaga sa baterya, lagi kang recharge. Amen? Yung pananampalataya mo ay laging nakaugnay sa ating Panginoon. At ikaw ay uhaw na uhaw palagi. Pagsamba, pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos. Kahit walang pandemya. Dumating man ang pandemya, kapatid, hindi ka ang iyong magiging kalagayan ay hindi severe. Sabi nga, yung vaccine, hindi yan pure. Hindi ka lang magiging severe pag tama sa'yo ng COVID. Kung ikaw ay advance ka sa salita ng Diyos, lagi kang naka-tune in sa ating Panginoon sa Kanyang salita. Lagi kang hindi ka natitinag, lagi kang dumadalo sa mga gawain, mga pagtitipon, magpapalakasan, lagi kang nakamatid sa mga nangyayari. Kapatid, ikaw ay Ikaw ay gaya ng isang bahay na natanim sa batuhan, dumating ang unos, hindi natinag. Pero daw yung bahay na natayo sa isang sa isang lupa o sa isang buhanginan, pag tinangay ng agos, ito ay nabubuhay. Kaya yung pag-iimbak na karunungan, kapatid, makukuha rin natin yan. Kahit sa langgam nagsasabi. No? Ano ba ibig sabihin ito, Panginoon? Ano ba ang revelation nito sa akin? Langgam lang eh. Pero meron silang itinuturo. Ngayon, nakakulutan natin ng aral na kung saan magagamit natin sa pang-araw-araw nating buhay. Amen? Na hindi pagdating ng problema, tuliro. Pagdating ng sitwasyong hindi maganda, wala kang mabunod. Nagsusubi. Amen? Kaya yung mga baka sabihin nila, yung mga taong laging nasa lakwat siya, laging nasa labas, laging kumakain sa labas, wala po akong pinatatamaan doon, wala po akong ibig ipunto roon. No, baka sabihin nyo, nakikita kasi kami sa Facebook eh. So hindi po. Accountable nyo yan. Accountable ko. Amen? Accountable nating lahat yan. Kaya anumang sinasabi rito, mga kapatid, wala akong pinatatamaan kung pinag-aaralan po natin kung ano yung maganda. Hindi ka naman pinipigilan eh. Ang maganda ron, nagsusubi ka para pagdating ng araw ay meron kang magagamit. Dahil hindi natin alam ang bukas kung di bagyo o meron sitwasyong hindi maganda. Yun ang sinasabi dito sa salita ng Diyos. Kasi advance.
wisdom, kaya nga wisdom from ant, no? Kasi yung knowledge, madali mong makuha yan sa libro, pag-aaral, pero yung wisdom, naghaling sa Diyos, ito ho ay hindi kayang makamit ng sino man. Ito yung pinagkakaloob lang sa mga anak ng Diyos. Amen? At sa kanyang salita. Kaya yung Holy Spirit, faith, yung discernment, napakahalaga po yan. And be watchful, ano yung mga nangyayari sa paligid, ano yung nangyayari sa mga, even in your business, ano bang magandang estratehiya ngayon? You can ask the Lord. Amen? You can ask the Holy Spirit. Kaya yung pag-iimbak, napakahalaga, mga magulang kapatid. Ngayon natin nakikita ngayon, yung pag-iimbak ay hindi po ito dapat kinahihiya ng mga tao. Eh, kuripot mo naman? Hindi. Kasi meron kang goal, meron kang tina-target. Diba? Meron kang gustong marating, meron kang kasing bagay na pinaplano na magiging maganda sa kinabukasan. Amen? At makikita na lang ng mga tao na meron kang narating. Amen? Even yung karunungan, ini-impact din yan. Bakit? Yung mga mag-aaral. Pag-aral ka ng aral, ano magiging bunga ng iyong pag-aaral? Eh, kinabukasan mo, magiging maganda. Pero kung ikaw ay panayang bulakbol, wala tayong ginagawa, hindi humingi ng baon, no? Tapos lakwatsa lang, wala ho tayong mararating. Amen? Wala po. Kaya alam niyo ho ba istorya ni Bill Gates? Pinakamayaman si Bill Gates. Sabi niya, hindi ho nakatapos si Bill Gates, ha? Biro nyo. Pero sabi niya ngayon, yung mga kaklase ko, sila ngayon yung mga trabahador ko. Di ba? Sa software. Tignan nyo ho. Bakit? Dahil yung future niya, ang pinagtuunan niya ng pansin. Nag-impact siya. Nag-invest siya. Tapos yung mga kasama niya sa mga pag-aaral o sa bakasyon ng bakasyon sa mga abroad. Saan pupunta. Kaya hindi. Nag-establish muna siya ng hanap buhay. Ngayon, siya naman yung nag-a-abroad. Kasi pumapasok na sa kanya yung income niya. Kaya ngunit mag-impact ang pagkain sa tag-araw. Kailangan inipon kung panahon ng anihan. Okay. Sa Kawikaan 24:14. Ang karunungan naman ay mabuti sa kaluluwa. Kaya hanapin mo ang kaalaman at magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Amen? Kaya lamang pa rin ang may kaalaman at yung pag-control sa sarili na napakahalaga. Amen? Yung bang ikaw ay nagsimula sa scratch, nagsimula ka sa zero, pero ngayon, ikaw ay isa ng masasabing meron ka ng narating. Meron ka ng maipagmamalaki. Amen? Dati hinahama ka. No? Ang tingin kasi ng mga tao sa mga mananampalataya, naku, puro born again, puro hallelujah yan. Pero walang ano yan, kaya minamaliit ang mga Kristiyano. Amen? Dapat ipakita natin na meron tayong mararating. Meron tayong pinaglalaanan at meron tayong Diyos na kayang mag-provide ng lahat ng ating mga kailangan. Yes, He will provide. Kung tayo po ay nagsisikap. Sino ba yung tinutulungan ng Diyos? Yung mga taong nagsisikap. Amen? May gustong marating at mayroong pagpapala ang Diyos sa atin. Plan ahead of time. The best preparation for tomorrow is doing your best today, not tomorrow. Amen? Today. Ito yung the best preparation para bukas, yung ngayon. Ano yung ginagawa natin ngayon? Ano yung pinagkakaabalahan natin ngayon? Amen? Spiritually, invest. Mag-invest ka ng prayer, mag-invest ka ng panalangin, mag-invest ka ng pag-fellowship, mag-invest ka sa Panginoon. Amen? Sa hanap buhay naman, gawin mo yung the best mo. Amen? Sabihin mong,
Maliit lang ito, kayang palaguin ng Diyos yan. Tutulungan ka ng Panginoon kung ano man yung ginagawa mo. Di ba? Kaya nga kung kulang tayo ng karunungan, humingi tayo sa Diyos. At siya isaganang magbigay. At ayaw niya na niisa man sa atin ay malugmok sa kahirapan. Tignan niyo po mga kapatid, kapag ka ang tao ay mahirap, ano na lang isip niya? Puro paghahanap buhay. Amen? Mabuti na lang kung mayroon siyang salita ng Diyos, maisipan niya kang pakaya. Kaya ano sabi sa salita ng Diyos? Huwag mo akong paghirapin, Panginoon, baka makalimutan kita. Huwag mo naman pasaganain. Baka naman maitakwil din kita. Di ba? Kaya yung normal na buhay, yung bagay na ipinapayo sa atin ang salita ng Diyos, miski na ang langgam, they are preparing. No, they doing their best. At wala silang sinasayang na oras at panahon. Dahil pagdating ng tag-ulan, hindi sila makakalabas para kumuha ng makakain. Amen? Katulad nito, kapag tayo po ay ni-lockdown na naman, are we prepared? Di ba? Spiritually. Sabi ko nga, yung mga hindi, yung normal, kapatid, dahil ako po'y 24 years nang nagpapastor, na-obserbahan ko yung mga mananampalataya. Yung mga normal, walang COVID, walang lockdown, walang virus, bihira na nga umaten. Paano kung mayroong ng gantong sitwasyon? Lalo hindi atin yun. Di ba? Doon pa lang, makikita mo na kung sino talaga yung mga tunay na mga mananampalataya. Kaya nga sabi ng Panginoon, meron kaya akong madatnan na tapat hanggang wakas? Sa aklat Timoteo, mababatbat ng kahirapan. Ang mga huling araw na darating. Paano na kaya? If we are not spiritually prepared, we are not physically prepared, no? Yung ating family not prepared, yung ating hanap buhay not prepared, paano na? Kaya yung doing the best preparation for tomorrow is doing today. Amen? Ants never quit. They only changes approach. Amen? Hindi sila nag-quit. Binabago lang nila yung kanilang approach. Tignan nyo. Kapag ka meron langgam, dire-diretso yan, pila-pila. Kapag ka hinarangan mo, mag-isip lang ng bagong daan yan. Pero pupunta pa rin yan. Hindi sila, umalis na tayo, may nakaharang eh. Hindi sila ganon. Nag-iiba lang sila ng approach. Amen? They only changes approach. Galatians chapter 6 verse 9, kaya huwag tayong mapagod. Paggawa ng mabuti, sapagat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Una-una, ang Diyos na magpapala sa atin. Kasi hindi tayo napagod eh. Kagagawa ng mabuti sa Panginoon. At sa ating pamilya, at sa ating kapwa. Amen? Nag-i-invest din tayo dyan. Amen? Huwag natin sabihin na puro na lang tayo yung nagpaparaya, puro na lang tayo yung umuunawa. Kaya ka binigyan ng pangunawa ng Diyos kasi ikaw yung mature. Ikaw yung nakakaunawa. Amen? Tingnan niyo yung mga baby Christian. Kailangan alagaan ng mga matatag na pananampalataya. Yung mga matatagal na. Si ate, kailangan niya alagaan yung kanyang nakakabatang kapatid. Si kuya, kailangan niya alagaan yung nakakabata niyang kapatid. Amen? Kaya hindi sila nagkukwit. Yun ang pinakamaganda sa kanila. Binabago lang nila yung approach nila. So tayo ho, kailangan meron tayong bagong approach. Proverbs chapter 6 verse 9, hanggang kailan taong tamad mananatili sa higaan, kailan babalikwat sa iyong pagkahimlay. No? Kapag may nakaharang sa kanilang daanan, mahanap sila ng ibang daan. Alam niyo ho, na pinanood ko pa nga yung video ng mga langgam eh. Kapag hindi nila maabot ang isang bagay, nagduduktong-duktong sila. Nagduduktong-duktong sila pag hindi nila maabot yung isang bagay. Halimbawa, mayroong malalim na lugar.
nagtutulungan po sila para maabot nila yung kanilang pupuntahan. Amen? Hindi sila nag-quit. Ay, malalim eh, alis na tayo. Ay, may nakaharang, alis na tayo. Kamusta na ang ating pananampalataya ngayon? Diba marami tayong problema, marami tayong kinakaharap na tuliranin, even sa mga business natin, matumal. Ano pa ho? Marami ang sagabal. Amen? Anong gagawin natin? Bago lang tayo ng approach, pero isig. Amen? Hindi pa lang nila, pero ang nakatanim sa isip nila, hindi tayo susuko. Amen? Hindi tayo susuko. Bakit? Kasama natin ang Diyos eh. Hello? Di mo ba? Kapag kasama natin ang Diyos, ano man yung ginagawa natin, lalong-lalo sa ikaluluwalhati ng Diyos, kapatid, tayo po ay tayo po ay pagpapalain ng Diyos. Ano ho ba si Solomon? Si Solomon po, nag-alay sa templo ng Diyos, at isang gabi, tinanong siya ng Panginoon, ano ba ang gusto mo? Si Solomon ho, ang pinakamatalinong hari, nung kapanahunan na yun. Kaya siya ho yung pinayaman ng Diyos. Bakit? Dahil yung mga kalapit nilang bansa, nagse-seminar kay Solomon. Tingnan niyo ho, dahil sa karunungang bigay ng Diyos. Kasi ang hiningi niya, karunungan. Amen? Kasi pag may karunungan ka, kapatid, lalaki ang pagpapala. Amen? Kaya nga, ang kaisipan ng Diyos, hindi natin matarok. Hindi natin pwedeng tarukin kung anong ang kaisipan ng Diyos. Kasi hindi kaisipan ng Diyos, hindi kaisipan ng tao. Malawak ang kanyang pangunawa. Amen? Kaya kapag may nakaharang sa kanila, mag-iiba lang sila ng approach. O katulad niyan, tayo po meron, tumataas na naman ang COVID, ang bilang. Amen? Ano ang babaguhin lang natin? Lagi tayong maging aware. Diba? Yung mga minimum health protocol, gawin natin. Pero yung gagawin ng Diyos, hindi natin nakikita, kaya tayong protektahan ng Diyos. Yun ang kaiba sa atin. Amen? Sabi ko nga pinalalakas pala ng vaccine yung iyong immune system. Amen? Ang salita ng Diyos, pinalalakas niya yung pananampalataya at pananampalataya. Amen? Kaya kapag lumalapit ka sa Diyos, sabi sa Santiago, lalapit din ang Diyos sa iyo. Amen? Kaya kung ikaw lapit ka ng lapit sa Diyos, lalapit ang Diyos sa iyo. At lalapit ang biyaya sa iyo. Lalapit ang protection ng Diyos sa iyo. Sabi nga, walang anumang bagay na hindi kayang malutas ng Panginoon. At kapag ang Diyos na nagprotekta sa atin, kapatid, kahit na anumang masamang espiritu ay hindi kayang manaig sa mga sumasampalataya sa Kanya. Diba? So yung karunungan, di ba? Kaya yung mga pagsubok, ano sa palagay nyo? Ito ba ay pagsubok? Ito ba ay pagpapalo? Kapag masunurin ka, pagpapala. Pero kapag ikaw ay masuwayin, pagpapalo. Amen? So, ano po ang katangian? Don't quit. At darating ang panahon, yung mga ginagawa po natin, magbubunga, lalo na po kung ito'y maganda. Kung sa tingin mo, walang nangyayari, God is doing something. Amen? God is doing something. Why? Even though I can see it, even though I can feel it, God still doing and working for you and for me. Amen? Learn to embrace struggle and hardship in your life. Be flexible. Winner are not quitter. Ano ba ibig sabihin ng flexible? Flexible, ibig sabihin, nagbabago ka ng style, nagbabago ka ng mga approach, pero the same.
ang Diyos pa rin ang namumuna sa buhay natin. Tinuturuan tayo. Tignan niyo po, in hard time, yung mga tough times sa atin, yung mga problema sa atin, doon tayo nakakaisip ng mga pamamaraan. Doon tayo nakakaisip na lumapit sa Diyos, lalong manalangin, lalo tayong lumapit sa Panginoon, at doon tayo binibigyan ng karunungan ng Diyos. Paano natin malulutas ang mga problema ito? Amen? E paano kung umayaw ka na? E paano kung ikaw nag-quit? Ano pang magiging karunungan mo na ibibigay sa iyo ng Diyos? Ano pa ang magiging protection mo sa Panginoon? Diba? Lumayo ka sa Diyos, lalapit ang diablo. Diba? Very practical principle ang sinasabi ni James. Lumapit ka sa Diyos, lalapit ang Diyos sa iyo. Lumayo ka sa Diyos, lalapit ang diablo. Very simple. Diba? Kaya laging yung salita ng Diyos, lagi po nating ikinukwinta sa atin. Kaya nga ang sabi kay Joshua, chapter 1, verse 8, si Joshua po, batang-bata, nung siya naging leader ng Israel. Nung mamatay si Moises, si Joshua ang pumalit. Anong bilin lang? Joshua chapter 1, verse 8, huwag mong kaliligtaang basahin. Dili-diliin ang aking salita upang ang iyong buhay ay kuminhawa. Kaya wala nang sekreto kundi salita ng Diyos. Wala naman ng Superman wala naman ng perfecto. Kakamali tayo. Pero yung ikaw ay nananatili sa salita ng Diyos, yun ang bibiyayaan ng Diyos. Yung mga nananatili tapat hanggang wakas. Winner are not people who never fail, but people who never quit. Amen? Yung mga tao daw na hindi yung nadadapa, hindi yung bumabagsak. Hindi ito yung no? Hindi ito yung winner. Kaya nga, tinitignan ng Diyos kung kaya na tayo bumabangon Hindi niya binibilang, kaya na tayo nadapa Hindi, but people who never quit. Yun yung pinagpapala ng Diyos. Nadapa, bangon. Nadapa, bangon. Amen? At ang ayaw lang ng Diyos, yung tayo ay magkasala. Amen? Dahil ang kasalanan ay hadlang upang hindi natin makita at marinig ang tinig ng Diyos. Yan yung Isaiah 59 verse 1 and 2. Hadlang sa panalangin ay kasalanan. Amen? Don't quit. Kung pinamumuhay mo salita ng Diyos, ginagawa mo yung the best para sa iyong pamilya, at hindi ka nagkukwit, kapatid, ikaw ay magkakamit ng gantimpala mula sa Panginoon. Amen? Maaaring napapagod ka na. Pagod ka na sa sitwasyon, paulit-ulit na lang. Yung iba nga, kabubukas pa lang, sarado na naman. Yun yung nirereklamo nila, di ba? Talaga naman nakakapagod. Pero ang tinitignan ng Diyos, yung mga tao, hindi nakisiraan ng loob, hindi na-discourage. Spite of that, mga mananampalataya, tumatayo na para sa Panginoon. Amen? And always do the best. Give your best in everything you do. It will always lead you to the greatest thing and next level of your life. Bakit po sinabing give the best? Kasi kapag ginagawa mo yung the best mo ngayon, inadagdagan pa ng Diyos yung karunungan mo. Inadagdagan pa ng Diyos yung abilidad mo. Na akala mo, merong obstacle. No? Nag-iba ka ng approach. Meron pala siyang tinuturo sa'yo. Meron pala siyang binibigay na mas maganda sa'yo. Yung maliit na bagay na pagkatiwalaan ka sa malaking bagay pagkakatiwalaan ka. Kaya nga it will always lead to the greater thing. Naglilid yan. Amen? May harang dito. Sige. Panibago na naman to. Hindi ka nagtagumpay dito. Meron ka na namang ibang approach. Hindi mo alam, tinuturoan ka ng Diyos. Yung the best kasi ang gusto ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Don't give up. Don't quit. Amen? Greater thing. Ibig sabihin, mas malaki pala yung inihahanda ng Diyos. No? The next level ng iyong buhay. Kaya kung merong problema, kumatay, ang problema, hinaharap, hindi tinatakbuhan.
Amen? Bakit? Kapag hinaharap mo ang problema, natututo ka, at ikaw ay nagiging matagumpay. Bakit ito? Di ba, the more na ginagawa mo yung the best mo, pinapakita mo sa Panginoon, dinadagdagan naman ng Diyos yung iyong abilidad, yung iyong karunungan, at yung potential mo ay inaangat ng Diyos. Amen? Don't give up. Maraming bagay ang dapat nating matutunan dito sa ating pag-aaral sa langgam. Sabihin nyo, langgam lang? Tuturuan kami ng langgam? Meron kasing abilidad na binigay sa kanila ang Panginoon. Amen? Kaya tingnan nyo, miski ang mga hayop, binibigyan ng abilidad ng Diyos. Tayo ba kaya? Di ba? Mahal tayo ng Diyos eh. Lang yung mga potential natin, natutulog. Pinababayaan natin na agawin ng diablo yung mga para sa atin. Amen? Yung asawa mo, bigay sa iyo ng Diyos yan. Hello? Yung anak mo, bigay sa iyo ng Diyos yan. Yung pamilya mo, bigay ng Diyos sa iyo yan. Anong dapat? Pangalagaan at katagpuin ng mga pangailangan at ikaw ay inihahanda ng Diyos sa greater things and next level of your life. Amen? Dahil may bahagdan ang pananampalataya. May bahagdan ang abilidad ng tao. Merong bahagdan ang karunungan na binibigay ng Diyos sa tao. Amen? Lagi tayong tinuturuan. Alam nyo, if we stop learning, we stop leading. Pag tayo po ay tumigil na sa pag-aaral, tumigil na tayo sa mga harapin ng mga problemang yan, natatakot tayo, hindi tayo pwedeng maging katiwala sa malalaking bagay. Kaya don't quit. And always do the best. Ang tanong, ginawa mo na ba yung the best mo? Minsan akala natin ang buhay parelax-relax lang. Alam niyo, dami itinuturo nitong pandemyang ito. Di ba? Ang daming tinuturo. Kaya lang, sa ibang tao, ang dating nito, parusa. Ang dating nito ay para bagang yung salot ang dating. Plague. Di ba? Panahon ni Moises. Pero sa mga mananampalataya, nais ka palang ialis doon sa pagkaalipin. Amen? Ilagay ka doon sa mas mainam at magandang bagay na ikatututo ng bawat mananampalataya. So we are blessed. Bakit? Meron tayong salita ng Diyos. Meron tayong banal na spirito na nagsasabi, anak, I am with you always, up to the end of this world. Don't give up. Continue. You must go on. Sabi nga sa Pilipos, sabi ni Paul, hindi sa nakamtan ko na. At hindi rin ako ganap na. Ang sinisikap ko ngayon ay maisakatuparan ang layunin ng Diyos nung tawagin ako. Amen? Ano ba yung lahat ng tayo may layunin ng Diyos sa atin tawagin tayo. Ayan nga yung dinadaanan. Pero sa pagdaan natin yung may mga obstacle, may mga bato-bato, may mga baku-bako, still, dapat daw, nakapokus tayo. Ang sinisikap ko ngayon, sabi ni Paul, ay maisakatuparan ang layunin ng Diyos sa pagkatawag sa akin. At nililimot ko yung mga bagay na nakaraan. Forget the past and doing the will of God. Amen? At yung hahantong, sabi pa ni Paul, ito yung hahantong sa buhay na walang hanggan Pero niyo yung reward. Kaya stay focused. Mabuti man, masama ang nangyayari, kapatid, still focus. At magpakalakas tayo sa Panginoon. Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga, at paghalukip-ip. Diyan madalas ang mga napapahamak yung parehang tulog.
nangyayari na palang hindi maganda. Anong nangyayari? Ha? Di mo ba parang nakakita ka ng taong parang walang alam? Ganun ba? Kaya kung saan, para daw iba, kapag ang hangin ay umihip, doon siya. Amen? Kaya tayo mga Kristiyano, meron tayong karunungan mula sa Diyos. We have the mind of Christ. At hindi tayo papabayaan ng Diyos. Amen? Kaya, alam niyo po ang sakripisyo ng Paranaque, ano? From Paranaque, pupunta kayo dito. Nakikita ng Panginoon yun. At kami mismo, lumalakas din yung loob namin dahil kayo nagagawa niyo yun, how much more? Yung mga tiga Marikina, sabi ko, question ko, bakit yung mga tiga Paranaque, nakukuha nilang dumalo rito? O mga tiga Marikina, nasa na sila? No, kaya sabihin naman nila, naku, mukhang tayo pinatatamaan ni Pastor, hindi ho, nakikita ko lang. Sinasabi ko lang yung nakikita ko yung pananampalataya ay may kalakip na gawa. Hindi patay. Amen? Kaya yung kalakasan natin, yung kalakasan ng bawat isa, pag samasamahin natin ito, magkaisa tayo sa pananalangin, pagpupuri sa Diyos, at makikita ng marami na sumasa inyo nga ang Diyos na buhay. Di ba napakaganda? Uy, ma-asenso na yung mga tiga JCSRG Dahil ang Diyos ay sumasa atin. Amen? Hindi ho natin tinataas yung sarili natin. Kundi ang dapat natin itaas ay ang ating Diyos. Amen? Sabi ko nga, mga tiga Paranaque, napupuno nyo yung parking Dahil halos lahat sa inyo may mga sasakyan. Di mo ba? At kung kailan yung pandemya, pasinin nyo, kailan pandemya, doon naman lumalakas yung negosyo nyo. Hindi nyo ba nakikita yon? Kaya i-treasure. Treasure natin. Yung mga bagay na ginagawa ng maganda ng Panginoon, dapat nakikita natin. Amen? Nakikita natin dapat yung mga mabubuting bagay, hindi yung puro pangit na bagay na nakikita ng tao. At yung kasipagan nyo, kasipagan nating lahat, yon ang binibiyayaan ng Diyos. Dahil kung kaunting tulog, bahagyang itik, sandaling pahinga, at pagkalukikip, maaari tayong masadla sa kahirapan. 2 Timothy chapter 2 verse 15, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Amen? Sikapin maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kaya yung paglilingkod natin, yung ginagawa po natin dahil sa Diyos. Hindi dahil sa ating sariling abilidad, hindi sa ating sariling karunungan. To God be the glory. Ang Diyos pa rin ang mabigyan ng kapurihan. Do the best. Do not give up. The beginning is always the hardest. Oo nga naman. Amen? Laging yung isa mahirap Bakit nga ba ganun? Diba? Kaya yung mga mag-aaral, naalala ko yung mga mag-aaral, pagka nahirapan doon sa kursong ganun, nag-shift na lang. Lipat na naman ng ibang kurso. Wala namang madali Diba? Nahirapan na naman. Lipat na naman. Hanggang sa nagkaedad na, wala siyang natapos. Amen? Alam niyo mga kapatid, napakapalad po ng mga Kristiyano. Dahil yung mga, ako nung mananampalataya, hindi pa ako mananampalataya, wala akong nagtuturo sa akin ng ganyan. Wala akong naririnig na ganyan. Talagang mahirap pala ang isa. Kaya kung ikaw nag-business, kapatid, meron kang nag-business ka, mahirap talaga yung isa. Bakit? Hindi mo pa alam kung anong takbo nito Hindi mo pa alam kung sino yung mga suki mo. Pero pag tagal ng panahon, nakakabisa mo na yung ano yung dapat ng mga produktong dapat bilhin mo. Hello? Sino yung dapat na mga customer mo? At paano ka makikipagtransaksyon sa mga kinukuhanan mo ng produkto at sa mga binibentahan mo? At anong klase yung makukuha mong produkto? Para maging maganda yung
business mo kung ikaw ay nagtitinda. Amen? Mahirap naman talaga eh. Amen? Ano ho mahirap na trabaho? Di ba lahat naman mahirap? Wala namang madali eh. Di ba? Mahirap ang umpisa. Tignan niyo, kahit na sa relationship, mahirap mag-umpisa. Amen? Dahil marami tayong iniisip, marami tayong pag-aalala, marami tayong marami tayong gustong makuha, gusto nating marating, gusto natin buong kagad, gusto natin malaki kagad. At kapag nahirapan, ang tao, lumigive up na. Di ba? Kaya dapat, do not give up. The beginning is always the hardest. Pero kapag ka agisa mo na yan, at napagyaman mo yan, kapatid, sasabihin mo, yung mga nakikita mo nag-uumpisa, hirap talaga. Alam niyo, kapatid, even in the ministry, sabi ko nga doon sa mga nag-uumpisa, kapatid, yung mga nag-uumpisa, mga nagpapastor, alaban mo unang-una, yung pakakain mo sa pamilya mo. Totoo naman eh. Sabihin mo na kagad. Di ba? Alam niyo ba, nag-umpisa ako sa ministry, 500 ang allowance ko. Nagtataksi pa ako. Iniisip ko ba, meron ba akong kinabukasan dito? Yung mga pamilya ko ba, meron bang mahihita rito? Mapapalaki ko ba yung mapag-aaral ko yung pamilya ko? Di ba? Kaya the beginning is always the hardest. Tingnan niyo, sa pagtitiyaga, kahit sa pagtuturo, mga magulang, kapatid, titignan ko yung mga preaching ko noon, talagang hindi ko maintindihan eh. Ako nga hindi ko maintindihan eh. No? Pero doon sa pagtitiyaga, pag-i-improve, as long as you go on in the ministry, tuturuan ka ng Diyos. Kahit sa business, kahit na sabihin mo, ipituging business, wala kang alam, tuturuan ka ng Diyos. At bibigyan ka ng mga kliyente na tamang tao. At hindi lang mo yung mga tamang tao. Kasi pagka ikaw may business, problema mo yung tao. Hello? Di ba? Problema lagi tao. Kasi yan ang gumagalaw. Yan ang nagpapatakbo. Amen? Mapagkakatiwalaan ba ito? Dami. Ito ba ay madaling turuan? Ito ba ay pwede ko mag-invest dito? Alam niyo ho yung pagkasali ng karunungan, pag-i-invest din yan eh. Di ba? Kaya kung minsan ayaw magturo ng iba. Kasi pag natuto na, nagsasarili na. Di ba? So, ganyan ho. Naalala ko yung nagtitinda ng Peaceful eh. Nagpapaaral dito yun sa FLC. Alam niyo ho, kapatid, ilan ang kariton niya ng Peaceful. Kaya magugulat ka, may kotse pa ngayon. Peaceful lang ha. Tingnan niyo ho, mananampalataya rin to, kapatid. Kaya dito sa Christian school nagpaaral. Peaceful. Tingnan niyo ho. Kaya kung pagka meron tayong outing o meron okasyon, kung magregalo yon, isang bowl na Peaceful. No? May kikiam pa. Oho. Kaya alam niyo ho, kapatid, ang Diyos, nais kang pagpalain. Ang Panginoon, nais tayong taas sa kantas ng ating buhay. Yung ating karunungan, laging nais ng Diyos na itaas. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Tuturuan tayo ng Diyos. Amen? Tutulungan, bakit? Kakampi natin ng Diyos. Amen? Wisdom of the ant. Ant have no commander, pero kumikilos sila. Walang nagsasabi, pero gumagalaw sila. Ant run ahead. Nagpaplano sila ng ahead of time. Ant never quit. And ant always do the right
Okay. Amen? Shall we all stand, mga magulang kapatid? Nawa po ay nakakuha tayo ng mensahe sa ating pag-aaral tungkol sa langgam. Hallelujah. I want to pray each and every one of you. Lord, Panginoon, kami po'y walang kakayanan. Kami po'y kulang, Panginoon. Dagdagan mo ang aming kaalaman, dagdagan mo, Panginoon, ang aming abilidad, at higit sa lahat, yung divine protection mo, Panginoon. Sa bawat pamilya, Panginoon, na narito, sa bawat mananampalataya, Panginoon, Lord, kumilos ka. Ear up, Panginoon, sa aming puso. Oh, hallelujah. Let us worship the Lord. Taas natin ang kanyang pangalan. Sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Oh, Jesus. Burning deep with you. Oh, hallelujah. Let us declare the goodness of God. And we got to believe the impossible thing. Oh, Jesus. Let your presence be saturated. Oh, hallelujah. Let your presence come saturate every part of me. Baby, you. Let your spirit come and move within. Fill me once again. Because I need you more. I need more. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. Lord, you are all I want. All I want. Oh, glory to God. Everybody, raise your hands to the Lord and feel the presence of the Lord. Oh, Lord Jesus. Let your presence come and saturate every part of me. Let your spirit come and move within. Fill me once again, 'cause I need more. Jesus, I'm desperate for you. Everybody, I'm hungry for you, Jesus. The Holy Spirit. Jesus, I'm longing for you. Lord, you are all I want. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry. I'm hungry for you. Give us wisdom. I'm longing
presence of the Lord Jesus Christ, who died on the cross. And you got to believe the impossible things. God is doing something. You got to believe. God is Yes, Father. In the name of our Lord Jesus Christ, and in the power of the Holy Spirit, Amang Diyos na nasa langit sa mga Jesus, maraming salamat din sa iyo. Maraming salamat sa pagkiriyan ng Brother Tito, siya ang kasama namin, Panginoon. Hindi ka po nagpayamaan ng bawat isa. Hindi ka po nagkatulungan ng overcome namin, Panginoon.
krisis na nangyayari sa mundong ibaba. Sapagkat ikaw ang Diyos na pinagbabago ay kasama namin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na sasagot at kakatagpot sa aming mga pangailangan. Ikaw ang Diyos na pinagbabago ngayon at pangailangan. You are the same yesterday, today, and forever. At gawin ng Diyos na darating. Ama, maraming salamat po Diyos. Maraming salamat Panginoon sa buhay kalakasan. At maraming salamat Panginoon sa pag-iingat mo sa amin saan na kami pumapagawa. Maraming salamat po Diyos sa iyong pag-iligtas sa iyong mga anak. Maraming salamat sa iyong divine provision Panginoon sa bawat isa. All we have to do is to believe. At huwag kaming matakot Panginoon. Huwag kaming mawala ng pag-asa. Huwag Panginoon. Ang iyong kalakasan ang maging kalakasan ng bawat isa. Ama, maraming salamat sa buhay at kalakasan. Maraming salamat sa pag-iingat mo, Panginoon. Tanggapin mo po lahat ng aming pasasalamat, lahat ng aming susupurin. Sa dakilang pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. To God be the glory. Hallelujah. Manatili po tayo nakatayo para po sa closing prayer at benediction. Amang Diyos na nasa langit, sa pangalan ni Jesucristo namin Panginoon, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Maraming salamat o Diyos sa katuruan na binibigay mo sa amin. Tunay nga inihahanda mo pa kami Panginoon sa mga bagay na hindi namin lubos mag-isip, sa mga kahanga-hanga Panginoon na gagawin mo sa buhay ng mga mananampalataya. Sapagkat ikaw po ay kasama namin Panginoon. At habang tinataas ka namin Panginoon, ang iyong mga anak ay pinagpapala mo Panginoon. Kaya maraming salamat sa iyong salita at dalangin ko sa iyo po sa aming puso at isipan ang lahat ng aming narinig at ma-i-apply namin ito sa pang-araw-araw naming buhay. At sa aming pasamantalang pag-uwi, pag-iwalay, dalangin ko po muli na ingatan kami at ihatid sa aming uwian at pupuntahan na nasa mabuting kalagayan. Ligtas sa anumang sakit, sa anumang sakuna Panginoon at anumang virus na ito Panginoon, kami ay ligtas. Mga magulang, kapatid sa Panginoon, tanggapin po natin ang masaganang abag ng Amang nasa langit, ang pagliligtas ng Panginoong Kristo at ang pagkikisan ng Banal na Espiritu. Ngayon pa sa walang hanggan, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. God be the glory. Hallelujah. Let's continue to declare that our God is good and this virus has no power over our God. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Minsan ko ba declare, Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Minsan pa ba,